Magandang araw sa inyong lahat. Alam mo ba na noong unang panahon, ang salitang Filipino ay hindi tumutukoy sa mga katutubong Pilipino? Nakakamanghang isipin na ang salitang madalas nating gamitin ngayon ay may napaka-interesanteng pinagmulan. Noong panahon ng Espanyol, ang Filipino ay eksklusibong tawag lamang sa mga Espanyol na ipinanganak dito sa ating kapuluan. Sila ang tinatawag na insulares, mga Kastilang lumaki sa ilalim ng init ng araw ng Pilipinas. Samantala, ang ating mga ninuno, ang mga tunay na mamamayan ng lupaing ito, ay tinawag nilang Indios. Oo, tama ang iyong narinig. Indios, isang salitang puno ng pangmamata at diskriminasyon. Isang katagang ginagamit upang ipakita ang pagkakaiba ng mga mananakop at mga sinakop. Ngunit hindi nagpatinag ang ating mga ninuno. Sa pagdating ng revolusyon, nagkaroon ng bagong kahulugan ang salitang Filipino. Mula sa pagiging tawag sa mga dayuhang ipinanganak dito, ito ay naging simbolo ng ating pagkakaisa, naging sagisag ng ating paglaban para sa kalayaan. Napakaganda ng transformasyong ito. Ang salitang dating ginagamit para hatiin tayo ay naging sandigan ng ating pagkakaisa. Ngayon, Filipino ka man tubong Luzon, Visayas o Mindanao. Filipino ka maging mestizo, Chino-Pilipino o katutubo. Hindi na ito tungkol sa kulay ng balat o sa pinagmulan. Ang pagiging Filipino ay nasa puso, nasa pagmamahal sa bayan, sa pagtatanggol ng ating kalayaan at sa pagpapahalaga sa ating kasaysayan. Kaya sa susunod na marinig mo ang salitang Filipino, tandaan mo, hindi ito basta salita lamang. Ito ay bunga ng pakikibaka. Ito ay tagumpay ng ating mga ninuno. At hanggang ngayon, patuloy nating pinagyayaman ang kahulugang ito sa bawat araw na ating ginagawa ang ating makakaya para sa ating bayan. Salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa inyong mga kaibigan. Iparating natin sa iba ang mayamang kasaysayan ng ating pagka-Filipino. Hanggang sa muli.